A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Iayos ko lang yung camera. Ayan. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is, 12 ba? Oo nga, 12 na ngayon. No? January 12. Ayan. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Tulad po ng dati, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay makakapakinig ng iyong banal na salita at patuloy na magbubulay-bulay dito, Panginoon, dahil ito ay siyang kalakasan ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na lahat ng aming mapagbubulay-bulayan na iyong banal na salita ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at ikalago ng aming pananampalataya. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, na gabayan mo ang iyong lingkod. Tulungan mo ako, Panginoon, na maibahagi kong iyong mga salita ng tama at may karunungan. Patuloy mo ring haplusin, Panginoon, ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan ng bawat isa, Panginoon, ang mga pagsubok na ito. At Ama, patuloy mong linisin ang aming puso't isipan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po ulit, no, sa bawat isa. Sa ating pagpapatuloy, no, ng ating itong mga topics natin, no, from last week or from the start of this year 2026, no. Ito yung mga topics na kailangan natin sa pagharap natin, no, dito sa bagong taon. At ngayon na tayo ay nandito na sa ikalawang linggo, no, ng bagong taon na ito, ang ating topic, no, ang title nitong ating morning devotion ay Beyond the Resolution, no? It's training for the prize. Ayan. So beyond the resolution, no, and training for the prize. Ang ating itong week na ito, no, sabi dito, since we are in the second week, no, of the year, this is the perfect time, no, for this message. Bakit? By now, no, the new energy often starts to fade and the reality of sticking to our resolution sets in. Meron ba kayo, gumagawa ba kayo ng inyong New Year's resolution? Yun, or nag-start na ba kayo, no, ng inyong New Year's resolution? Ano ba yung inyong mga New Year's resolution? Sa iba kasi, madalas sinasabi, ayoko nang magawa ng New Year's resolution kasi hindi ko naman nagagawa. Yung iba naman parang sa umpisa, no, na nagagawa, pero pagka paulit-ulit, pag tuloy-tuloy na, napapagod na, no? So tamang-tama itong ating topic, no, para sa ganyan, no? Beyond the resolution, training for the prize, no? Ako dati, pagka start ng taon, nagsusulat ako niyan. Minsan sinusulat ko. Gusto ko nagsusulat ng mga plano, no? Yung mga gusto kong ma-achieve for this year. Gusto kong mabago, ma-accomplish, no? Pwedeng ito ay mga material things, katulad ng gusto ko maka-gain ng mga o makapag-ipon. Usually, yan yung mga yan yung mga ginagawa ng karamihan pagdating ng January. Kasi pagdating ng yung dulo kasi, December, napakadaming mga gastos. So, madalas, pagdating na ng January, ito na yung nagastos na yung mga inipon. So, parang kadalasan, no, nag-i-start na mag-ipon ng January.
Tapos yung iba naman, ginugol nila yung healthy lifestyle kasi nung December maraming mga kinain at andun yung guilt feeling na yung mga iniiwasan kong mga food hindi ko na iwasan nung December, no? So parang it's a good time para i-train ko ngayon yung sarili ko na maging healthy, piliin yung mga tamang pagkain, and mag-start ng aking exercise, yung mga ganyan, ano. So, usually ito yon, no, sa umpisa ng taon. Pero itong second week, no, dito mo na nararamdaman yung parang andito na yung parang mararamdaman mo na yung medyo nakakapagod, medyo medyo na i-stress ka na, no? At tamang-tama itong verse na ito, no? Pero unang-una sa lahat, no, suggestion ko talaga or advice ko is ano man yan na mga nais nyong ma-achieve, no, for this new year. Una, ipanalangin natin, no, dahil alam naman natin, no, katulad nga nung mga nakaraan natin na Bible study, no, ang tao nagpaplano pero ang Panginoong Diyos, siya ang nagtutupad, no, siya ang nagpapatupad ng lahat. At ito, dapat yung ating plano o balakin, sinasubmit natin sa Panginoon para ito ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Pero sa tingin ko naman, ano, yung pag-aalaga natin ng ating sarili, ito ay gusto ng ating Panginoong Diyos, no? Kasi sa Bible, sinasabi naman yan. At syempre, yung tamang pag-iipon, mga magagandang bagay naman yan, no? Pero kung meron pa kayong iba, no, na mga plano o balak, no, isubmit natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan, katulad ng pagbili, no, ng bagong bahay, pag travel, o pag ano pang mga bagay na yan, no. Sa tingin ko, wala namang masama sa magandang intention, pero mas magandang alam natin, no, kung ano yung mabuti, at yan ay ang isubmit natin sa ating Panginoong Diyos. Okay. So, sa pagpapatuloy natin, ano, so, eto na nga, no, so, we are at the second week and the reality is sticking to our resolution set-ins. Eto na yung reality, ano, so, parang nag-fade na, no, parang medyo mahirap pala itong ginawa kong resolution, parang kaya ko ba itong ipagpatuloy hanggang sa dulo nitong taon na ito. So, ang ating Bible verse sa umagang ito na ating pagbabatayan ay dalawa, no? Una, sa aklat ng Hebreo o sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 11. Ito yung sinasabi sa English. Sabi niya, "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Ayan, no? So, napakaganda. At yung isang verse naman, no? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25, sabi niya, "Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever." Ayun, no? So, napakagandang verses na ating nabasa sa umagang ito. Basahin ko rin sa Tagalog, no? Para mas maganda, maintindihan din natin yung Tagalog. Okay. Sa Tagalog, Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 11. Sabi niya, "Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito." Ayan.
At yung ating isa pang teksto sa unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 25, ang sabi niya, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ayan, no? Basbasan nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan, sa umagang ito. So, the 2-week reality check. Ayan, i-check na. 2 weeks, ikalawang week, no? Reality check tayo ngayon. In the first 2 week of January, discipline feels like excitement, no? So, alam natin na yung mga goals natin, no, requires discipline, no? So, kung ano man yan na goal natin for this January. For example nga, no, mag-ipon, syempre it requires real discipline, no, na wag gumastos at mag-budget ng tama. Yan. So we have new goals and fresh planners. Yan, naggagawa ba kayo ng planner? Ako, eto, meron akong planner for devotion naman. Yan. So we have new goals and fresh planners, but by the second week, discipline starts to feel like work. Ayan. So, nung unang araw, excited ka. Okay, yan. Excited ka pang mag-ipon, excited ka pang mag-exercise, gumawa ng diet meal, no? But by the second week, no, parang, medyo, kailangan ko talaga ng effort dito para tuloy-tuloy ko na tong magawa, no? So, this is where most people quit. Aba, ang aga naman, no? Kung second week pa lang, nag-quit na tayo. No? Yung ibang tao, nakakaabot pa ng mga ilang buwan, no? But it is also exactly where the training describes in the scripture begins. So, kung nakakaramdam na tayo ng parang, teka, kaya ko ba to ipagpatuloy? Kasi parang, nagre-require na talaga ng effort ko. So, eto na yung talagang training. So, yung umpisang excitement natin, hindi pa yun yung training, no? Parang pa lang yun, kumbaga ay trial pa lang. Eto na talaga, no? Yung pagka naramdaman mo na parang, na siya, parang kailangan na, may effort na, work na talaga to. Kailangan ko na talaga tong, pagpursigihan, andun na, no? Yun yung training. So, meron tayong 3 bagay dito na makakatulong sa atin para mas pagpatuloy natin, no, para mas ganahan tayo na magpatuloy. So number 1, no, the purpose of the pain. So yung training, yung nabasa nga natin, no, sa Hebrews 12:11, no, hindi niya itinago yung katotohanan na mahirap, painful, no, sabi ikinalulungkot ng iba. Ayan, yan. So, yung training, no, yung discipline na ito is painful, no? So, yung Hebrews 12:11, hindi niya tinago yung katotohanan na ang discipline is painful, no? So, the Greek word for trained used in this verse is gymnaso, from which we get the word gymnasium. Ayun, 'di ba, sa gymnasium andun yung training exercise, no? So just as muscles must be stretched and stressed to grow, our spiritual character requires resistance. Yan, no? So alam nyo, naalala ko dati talaga nag-exercise talaga ako dati. Ngayon hindi na. So dati nung nag-exercise ako, sabi nung nagte-train, no, kasi nag-enroll ako dati sa ano nga bang gym ito, nakalimutan ko.
Nakalimutan ko, ng tagal na kasi. Sabi nung trainer, kung ano yung part na sumasakit sa katawan mo pag nag-exercise ka, yun actually yung nag-work, yun yung muscle na nag-work. So halimbawa, lumakad ka, no? Lumakad ka, tapos medyo na-feel mo na may pain dito sa part ng ganito mo, no? Hindi naman yung pain na yung talagang namimilipit ka sa sakit, hindi ganon, yung parang pain na alam mong parang nangingimay, ganyan. So, yung part na yun yung nag-work, no? Maaring yung paa mo, kahit lumakad ka na lumakad, hindi siya sumasakit. Pwedeng hindi yung mga muscle sa paa, no? Yung nai-stretch, pwedeng dito sa part na to, ganyan. O kaya, alimbawa, sit up ka, ganyan, or nagtaas ka ng kamay, no? Kunyari, ito yung mga sumasakit na part sa'yo. Sabihin, nagkakamuscle ka, ini-stretch niya tong part na to, no? Ganun yung sinasabi sa gym. So, ngayon dito, ginamit niya ito na illustration, no? Sa spiritual character natin. So, kung bagay na nahihirapan tayo, halimbawa, okay, eto. Halimbawa, this year, ayoko ng magsinungaling. Ayan, ayoko nang magsinungaling. And then, isa sa mga nahihirapan tayo gawin, no, yung bagay na yon, actually, tinutulungan tayo, no, ng spirit na, kasi andoon yung natin, no, ibig sabihin tinitrain na natin, no, yung ating sarili, no, nararamdaman na natin na nagre-require na siya talaga ng effort, na pigilan na natin talaga yung sarili natin dito sa maling bagay na ito na ating nagagawa. Yan. So, para siyang sa muscle, para siyang nai-stretch na, nagwo-work na siya. So, habang andoon yung struggle natin, ibig sabihin, andun na, no? Nag-uumpisa na talaga, natitrain na tayo. So, ibig sabihin nun, wag tayo mag-give up, no? Doon sa part na yun, kasi andun na nga eh. Yun na yun, no? Nagwo-work na siya. So, if your new habit, no? Yung prayer, fasting, no, consistent work, no, feels difficult this week, don't be discouraged. The pain isn't a sign that you're doing it wrong. No? So, ibig sabihin, kung bagay na nahihirapan ka na, wag kang ma-discourage, no? Wag kang manlumo na bagay na iisipin mong baka mali itong ginagawa kasi napapagod ako, nahihirapan ako. It's a sign that you are being trained. Yan, no? So, yung training kasi talagang kailangan niya ng konting stress. Maaring hindi nga, depende yan no? Sa tinitrain mo, baka nga hindi lang konti, no? Dahil baka talagang, alibawa, isang nakaugalian mo na, no? For example, yung matulog ng late, no? Nakasanayan mo na. And then, eto na, gustong-gusto mo talaga na ugaliin na matulog ka ng maaga. So, ngayon, minsan nakaka-stress yung mga bagay na kailangan, naku, 9:00 na, hindi ko pa tapos yung mga gawain ko. Kailangan tulog na ako ng 10:00. Minsan, no, parang nagbibigay na siya sa'yo ng stress, no? Pero, pilitin mo, huwag kang mag-give up. Kung isang araw, medyo hindi mo siya na-meet, o ano bang tawag doon, nakapalya ka ng isang araw, pilitin mo pa rin the second day, pilitin mo pa rin the third day, hanggang sa matuloy-tuloy mo siya. Meron niyang nagsabi sa akin na pagka nagagawa mo yung isang bagay ng 22 days, hindi ko alam bakit 22 days, no? The next days, yung mga succeeding days, ito ay easy na lang sa'yo. Kasi yung ating katawan na ipoprogram, no? Yung teacher ko nga noon sa piano, sabi niya sa akin na, kasi sabi ko, ang hirap, sabi ko,
bakit kaya nahirapan ako? Hindi kaya dahil sa maikli lang yung daliri ko? Yun ang sabi ko nun sa nagtuturo sa akin. Ngayon, babae rin siya, maliit na babae rin siya. Tapos sabi niya, hindi kasi ako din naman sabi niya. Pero sabi niya kasi, yung buong katawan natin, napoprogram yan, sabi niya. Kaya, pagka nasasanay ka na, sabi niya, sa susunod, parang meron ng sariling isip yung kamay mo. Sabi niya, parang kusa na niya, pagka nakita mo na yung notes, kusa na niyang napipindot kung saan yung tama. Sabi niya, so, sa umpisa daw, parang mabagal lang, no? Parang hinahanap mo, ay, nasaan na nga ba? Ito, ganyan, no? Pero, kinalaunan, no? Sa pagtitrain mo sa sarili mo, yung kamay mo, meron na siyang, napoprogram niya, nagagawa na niya. At totoo naman, no? Nakapagsaulo nga ako, no, ng isang piece, isang sa piano. Pero yun nga lang, no, na-stop ko na siyang gawin. so ang key talaga doon is yung tuloy-tuloy mo siyang gawin, no? So yun yung purpose ng pain, para pagpursigihan mo siya habang nararamdaman mo yung pain, ituloy-tuloy mo hanggang sa hindi mo na siya maramdaman, hanggang sa kusa na siya, no, na nagagawa mo, no? So basahin ko ulit, so don't be discouraged, no? The pain isn't a sign that you're doing it wrong. It's a sign that you are being trained. Yan. So, tandaan natin, So, hanggat nararamdaman mo yung pain or yung hirap or yung struggle dito sa nais mong ma-achieve, no? So, ibig sabihin nun, i-continue mo hanggang sa maging normal na siya, maging pangkaraniwan na siya, na nagagawa mo. Ganon din sa pag-iipon, no? Yung pagte-train mo sa sarili mo na parang pagka naging normal na siya na ginagawa mo, sa susunod, parang abnormal na sa'yo yung hindi ka mag-ipon, hindi ka magtabi. Yan, magiging ganun na siya. Kasi yun na yung magiging kasanayan mo. Yan. So, ganun yung training. So, yung number 2, strict training versus aimless running. So, meron palang aimless running, no? Yung running na walang, sa dulo, wala siyang kapupuntahang mabuti. Yan. Pero yung strict training, no? Ito yung effort na alam natin, in the end, meron tayong prize. Ayan. So, katulad nga nung binasa natin, no, kanina, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25, kung saan si Apostle Paul, no, distinguishes between a casual jogger and a competitive athlete, no? An athlete that doesn't just run, they run with a purpose. Ayan. Dito sa mundong to, totoo naman, walang forever dito sa mundong to. Alam natin, no, kahit nga yung isang tinapay, no, na hindi mo naman gagalawin at ilalagay mo pa siya sa ref, naka-plastic pa, no? Later on, mga ilang weeks yan, o lalo na pag months, makikita mo may molds na, no? Nakukonsume na siya kahit hindi mo siya ginagalaw. Yung matibay na bakal, yan, hayaan mo lang dyan, no? Mga ilang months, years, makikita mo, kakainin na ng kalawang. Ayan. So, nagrarust hanggang sa mabiyak na, no? Hindi na rin mapakinabangan. So, anything, no? Dito sa mundo, merong maaring tumatagal ng mga years, decades, pero still, no? It doesn't last forever. Ayan. Pero, syempre, ayaw nating masayang anumang bagay na pagpupursigihan natin, paghihirapan natin. Yun nga, no? Ayaw natin ng aimless running. Yung takbo tayo ng takbo, pero wala naman pala tayong pinupuntahan, no? So, paano? So, iset natin yung goal natin, no? Doon sa alam natin, no? Na in the end, sa dulo, no?
meron tayong prize, no? So the world's crown, ano ba yun, no? The world's crown. We often discipline ourselves for things that fade, no? Fitness, career status, or social approval. Ayan, no? So, totoo yan. Kung halimbawa, ginagawa mo yung bagay na gusto mong maging physically fit, ayan, dahil sa gusto mo kainggitan ka o purihin ka ng mga tao, no? So, these things fades. Kasi ang tao, nagbabago rin siya ng alam mo, katulad ng mga ads, natatawa nga ako, no? Dati, ang mga ads, ginagamit nilang mga model, yung talagang mga sexy, ang gaganda. So ngayon, merong isang boutique, no, na nagtry siya kasi nakita niya yung mga tao parang lumalaki karamihan, no? So parang nakita niya may malaking market siya para sa mga oversized people. So ngayon, naglabas siya ng ads na ang mga model niya puro matataba. Ayan. So ngayon, pinupuntahan yun, no? Tapos ngayon, merong mga skinny o mga payat na mga models na parang na-curious sila, and then nagsuot sila ng mga oversized dress. And ang cute tingnan, no? Kasi kahit payat sila, tapos oversized dress. So, nung time na yun, umuso talaga yung mga oversized na t-shirts, no? So, tignan mo kung papaano yung pananaw ng tao nagbabago. So, ang hirap kung gusto mo i-please yung tao. Papayat ka ng papayat, tapos yun pala, no? Yung mga tao wala naman silang pakialam doon sa size, no? Doon sa nag-iiba sila ng gusto. So ito yung useless na pinagpupursigihan ng tao, yung gusto nila yung approval, no, ng karamihan. So sino yung dapat nating pagpursigihan na alam natin yung effort natin hindi mababaliwala, no? Ito ang dapat nating i-go, no? Yung eternal crown, not the world's crown, no? Kaya nga si Apostle Paul, dito sa 1 Corinthians 9:25, no? Ini-encourage niya tayo na i-apply natin, no? Yung effort na yun, yung level na yun, na strict training sa ating sarili, sa ating spiritual na pamumuhay. Dahil ito, sa dulo, alam natin, no? Alam natin na magbubunga ito ng mabuti para sa bawat isa sa atin, na alam natin yung crown of glory, no? Na tanging ang ating Panginoong Diyos ang pwedeng magbigay sa atin, no? Makakamit natin kung ititrain natin itong ating i-discipline natin yung ating spiritual na pamumuhay, no? So, when you feel like giving up on your discipline this week, ask yourself, am I running towards a temporary goal or am I training for eternal one? Ayan. Hindi naman masama na i-fit natin yung ating sarili. Pero mas maganda kung ginagawa natin ito para maging malakas tayo, para sa mga gawain sa Panginoon, para mag-encourage tayo sa mga kabataan na wag silang maging pabaya sa kanilang sarili, yung mga ganun, no, na goals, no, para maging tayo, no, yung maiwasan natin, no, yung pagkakasakit, no, kahit papaano, no, sa ating pagtanda, no, meron tayong lakas para gawin natin yung ating mga obligasyon. Kung yun yung mga goals natin, yun yung purpose natin, naniniwala ako na in the long run, no, andoon yung success. Kasi
kung social media, kung yung mga tao lang yung gusto natin na ma-attract sa atin, alam natin na ito ay temporary lang, no? And later on, madi-discourage din tayo dahil mahirap natin kuhanin ang approval ng tao na pabago-bago ang isip at pabago-bago ang gusto. Doon tayo kay Lord na hindi nagbabago, di ba? Mula noon hanggang ngayon, siya ang Alpha at ang Omega. Ayan. So, yun, no? So, nakadalawa na tayo, no? The purpose of the pain is strict training versus aimless training. And number 3, living with later on. Ano ba yung later on? Yung hinaharap, future, no? So, the secret to staying disciplined in the second week of the year is the phrase, later on. Later on, I will receive, no? Yung talagang hinahangad ko. Discipline is simply the act of choosing what you want now, no? The hardest of righteousness and peace doesn't appear in the first week of January. It appears later on. Yan. So after the training has had time to do its work. Ayan. So, yun yung later on, no? Kailangan, habang ginagawa natin yung ating, o pinagpupursigihan natin, no? Itong mga training na ito, o discipline na ito, sa ating sarili, no? Isipin natin na later on, andoon yung prize. Later on, alam ko, meron akong aasamin, no, na prize o magandang result dito sa aking ginagawa, no. So kung halimbawa gusto natin maging humble, no, merong nagyayabang sa harap, parang pwede mo naman patulan, pero later on alam ko na mas magiging mabuti yung kakalabasan nitong discipline na ginagawa ko sa aking sarili. Ayan. So, ano man yung discipline na nasa isip natin, no, ihingi natin ng tulong sa Panginoong Diyos para mapagpatuloy natin siya, para ma-focus natin yung ating isip, yung ating paningin, no, doon sa goal natin. Yun. So, yun yung later on, no, focusing our mind, yung sarili natin, no, yung vision natin, may focus natin doon sa goal, no. Huwag tayong manghina o ma-discourage sa anumang hirap ng training na pinagdadaanan natin sa ngayon. Ayan. So personal application for this week, no. Ito mga katanungan ito, no. Identify, no, the limp. Hanapin mo yung kinukwento ko nga sa inyo, no, pag nag-exercise ka, kung ano yung part na sumasakit, yun yung natitrain. So, identify mo saang part ka nahihirapan. Is there a specific habit or sin that is making you run aimlessly, no? So, meron ka bang nagagawa na alam mo ang papatunguhan nito ay mali, no? Sample, wrong relationship, wrong habit, no, yung kung halimbawa isa sa habit mo yung nagsasalita ng ano bang tawag doon, nagmumura doon sa dulo, na syempre hindi mabuti, no, na makagisnan sa isang Kristiyano, no. Pilitin mo, no, natanggalin yung habit na yan, no. So, name it and bring it to God today. Ipanalangin mo kung ano yung bagay na yun na nahihirapan ka na baguhin sa sarili mo. Yan. So, find your why. Why did you start this journey on January 1st? Bakit ito yung napili mo of all the things na gusto mong mabago sa sarili mo? So, reconnect that goal to your desires to honor God, no? So kunyari, bakit gusto ko maging physically fit, no? Alamin mo
dahil ba gusto ko someday magsuot ako ng mga dresses na mga nakakainganyo, ganyan. So, kung ganon, ang hinahanap mo ay yung approval ng tao at hindi to honor God. So, dapat piliin natin, no, yung mga bagay na magbibigay sa atin ng paraan para mapapurihan natin ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, kunyari mga athlete, no? Alam mo, sa totoo lang, pinakamatinding training talaga yung mga atleta. Ngayon, kung ang goal ng isang atleta ay matalo niya yung kanyang opponent, wrong desire, no? Yung atleta na ang gusto lang niya ay matalo niya yung kanyang kalaban, mali yung kanyang ine-aim, no? Ang dapat na maging desire niya is mailabas niya yung best niya, no? At maipakita niya yung training na ginawa niya sa sarili niya, no? Yung mailabas niya yung best version, no, ng sarili niya, at mapapurihan niya ang Panginoong Diyos na maisip niya na hindi ko magagawa itong bagay na ito sa sarili ko lang. Andyan ang Panginoong Diyos na siyang tumulong sa akin, no? At anuman yung ma-achieve niya sa buhay niya, mararamdaman niya na talagang worth it yung kanyang pinaghirapan, no? So, small wins, no? Discipline is built in small moments. What is one strictly training choice you can make in the next 24 hours? Sa totoo lang, yung mga karamihan ng mga goals natin, no? Hindi ito nangyayari overnight, no? Kailangan nito ng talagang strict training, talagang discipline, no? Pero minsan pagka tinitignan natin yung ang layo-layo, doon tayo nahihirapan. So ang gawin natin, gumawa tayo ng mga small goals natin, no? Yung mga tipong pang-araw-araw na pwede nating gawin para ma-achieve natin yung big goals natin, no? So, merong nag-advise sa akin yan, eh. Yung sinulat mo na goal mo, kunyari, okay, ang goal ko for this year is to save money, no? Para makatulong sa aking pamilya or pagpapaaral sa aking anak, yung mga ganyan, no? Sa mga future na na gastusin, katulad Lord's will, no? This year ang aking anak ay gagraduate na, so pupunta na ng college, so kailangan mag-prepare, maghanda. So kung halimbawa yun yung goal mo, so mahaba yun, no? So, kailangan i-divide mo siya ano yung magiging monthly goal mo. Mag-sample na tayo ng numbers, no? Kung halimbawa, pag tinitignan mo, ang gusto kong maipon is 50,000. Nako, syempre, ang laki, di ba? Pero, kung isa-set mo lang yung mind mo sa mga maliliit lang, kunyari, for this month, no? Kahit 5,000 lang ako for this month. Parang ganon. So, medyo malaki pa rin, no? So, gawin mo every week. So, para ma-stretch mo, ilan yung pwede mo ma-save every week. Hanggang sa ilan yung mas kailangan kong ma-save for every day. Yun. So, hati-hatiin mo siya hanggang sa mag-work ka daily para dito sa big goal mo na yan. So, sample ko lang yun, no? Pero kung halimbawa sa ating attitude, ayan, sa ating spiritual life, na alam natin na mas importante. So, paano natin ito gagawin? Siyempre, katulad ng ating ginagawa ngayon, ano? Ito yung daily devotion, daily prayer. So, a prayer is a big discipline para sa isang Kristiyano. Yung araw-araw na panalangin mo, araw-araw na humingi ka ng gabay sa Panginoong Diyos sa mga
gagawin mo. Humingi ka ng patnubay niya. Ilayo ka niya sa anumang pagkakasakit, sa anumang problema, no? Or kung ano man yung problema na yan, tulungan ka niya na mapagwagian mo. Ano man yung task na yan, sa araw mo na ito, ihingi mo sa Panginoon ng gabay every day. So it's a discipline, to pray every day, to talk to the Lord, no? Every day. So make it a habit, no, to have a prayerful life. At lalo't higit, no, yung panalangin na may pasasalamat. Ayan. Huwag nating kalimutan ito. Sa susunod, magta-topic tayo, no, kung gaano kahalaga, no, itong pasasalamat araw-araw, no, na ano yung blessing niya, no, sa buhay natin. So, itong discipline napakahalaga para sa ating mga Kristiyano, no, sa pagpapatuloy natin, no, na sa journey natin, no, sa taong ito, pagpursigihan natin itong discipline na ito na dapat nating pag-igihan, no, painful, pero it will give us joy dun sa dulo. Yeah. So muli, a blessed morning po sa bawat isa sa atin. At sa ating pagtatapos sa ating morning devotion, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong paalala sa amin ng kahalagahan, Panginoon, nitong discipline na kailangan namin sa aming buhay, Panginoon, sa aming journey, Panginoon, sa taong ito at sa mga susunod pang taon sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasang pisikal, lalo't higit, Panginoon, espiritual. Tulungan mo, Panginoon, na huwag kaming manglumo, manghina, Panginoon, habang kami ay nag-struggle, Panginoon, na pagpursigihan itong mga goals na ito na sinet namin, Panginoon, at hinihiling namin, Panginoon, na lagi mo kaming i-direct sa tamang goals na naaayon sa iyong kagustuhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming makita kung ano yung daan na nais mong tahakin namin. Bigyan mo lagi ng kaliwanagan ang aming puso, ang aming isipan, at bigyan mo kami, Panginoon, ng mahabang patience para pagpursigihan ang mga gawain na ito. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa at gayon din sa mga manonood ng replay ng live na ito. At later, tayo ay makikinig ng ating evening devotion sa pangungunan ni Sister Kathleen. Take care!